Paano kung ang dahilan kung bakit hindi ka umaasenso ay hindi dahil sa kakulangan ng pera, kundi dahil sa maling paniniwala? Bakit may mga taong pareho lang ang pinanggalingan mo pero mas malayo na ang narating nila? Gusto mo bang malaman kung anong mga paniniwalang dapat mo nang kalimutan para tuluyang magtagumpay? Marami sa atin ang gusto ng pagbabago, pero hindi lahat handang baguhin ang paraan ng pag-iisip. Ang utak mo ang unang larangan ng laban sa tagumpay. Kung anong pinaniniwalaan mo araw-araw, iyon ang nagiging direksyon ng buhay mo. Kung iniisip mong hindi mo kaya, tama ka, kasi ikaw mismo ang pumipigil sa sarili mo. Maraming Pilipino ang may talento, sipag at oportunidad, pero talo sa mindset. Kasi mas malakas pa minsan ang mga lumang paniniwala kaysa sa bagong pangarap. Kaya bago ka umasenso, kailangan mo munang palitan ang laman ng isip mo. Hindi sapat na gusto mong magtagumpay. Dapat naniniwala kang kaya mo talagang magtagumpay. Sa video na to, pag-uusapan natin ang 6 na paniniwalang humahadlang sa tagumpay at kung paano mo ito mababago. Handa ka na bang palitan ng isipan mo para mabago rin ang buhay mo? Tara na at simulan natin. Hindi ko kaya. Isa ito sa pinakaunang lason ng tagumpay. Ang paniniwala na hindi mo kaya. Maraming tao ang hindi nagsimula dahil iniisip nilang kulang sila. Kulang sa pera, kulang sa talento, kulang sa koneksyon. Pero ang totoo, lahat ng taong nagtagumpay ay nagsimula rin sa kakulangan. Walang sino man ang naging handa agad, pero nagsimula pa rin sila. Ang hindi ko kaya ay hindi totoo hanggat hindi mo sinusubukan. Kapag sinasabi mong hindi mo kaya, para mo na rin sinabi sa sarili mong huwag kang mangarap. Ang tunay na limitasyon ay hindi nasa bulsa mo, kundi nasa utak. Kahit wala kang degree, koneksyon o malaking puhunan, basta may disiplina at tiwala sa sarili, kaya mo. Palitan mo ang hindi ko kaya ng hindi pa, pero matututo ako. Dahil lahat ng marunong ngayon, dati rin nagsasabing hindi ko kaya. Ang unang hakbang ng tagumpay ay paniniwala. Kung naniniwala kang kaya mo, makakahanap ka ng paraan. Kung naniniwala kang hindi mo kaya, makakahanap ka ng dahilan. Kaya piliin mong maniwala kasi doon nagsimula ang lahat. Kailangan ko muna maging perpekto bago magsimula. Ito ang paniniwala ng mga taong laging mag-uumpisa bukas. Gusto muna nilang magaling bago sumubok. Pero paano ka gagaling kung hindi ka magsisimula? Ang tagumpay ay hindi resulta ng pagiging perpekto, kundi ng paulit-ulit na pagsubok. Kung hihintayin mong maging handa ka bago ka kumilos, baka abutan ka ng buhay na walang pagbabago. Ang mga matagumpay na tao ay nagsimula sa maling desisyon, pero natuto sila sa proseso. Kaya huwag kang matakot magkamali, kasi doon ka matututo. Ang mga nagtatagumpay ay hindi perpekto, pero consistent. Sila yung kahit sablay, bumabangon ulit. Perfectionism kills progress. Habang hinihintay mong maging ready, may ibang taong gumagalaw at nauuna na. Simulan mo kahit pangit, kahit kulang, kahit sablay. Basta simulan mo. Kasi ang paggalaw ay mas mahalaga kaysa sa pagiging handa. Walang perpektong oras, pero may tamang desisyon. At yon ay ngayon. Ang bukas na lagi mong sinasabi, baka yun na ang taon ng iba. Kailangan ng koneksyon para umasenso. Oo, totoo. May advantage ang may koneksyon. Pero hindi ibig sabihin ay wala ka ng pag-asa. Ang tunay na koneksyon ay hindi lang sa mga taong kilala mo, kundi sa reputasyong binubuo mo. Kung masipag ka, marunong makisama, at may malasakit sa ginagawa mo, ikaw mismo ang koneksyon ng iba. May mga taong nagsimula sa wala pero umangat dahil pinaghirapan nila ang pangalan nila. Ang respeto hindi binibigay, kinikita. Kapag nakikilala ka sa pagiging maaasahan at totoo, kusang lalapit ang oportunidad. Hindi mo kailangan maging sikat. Kailangan mo lang maging kapaki-pakinabang. Kasi sa dulo, mas mahalaga ang tiwala kaysa sa koneksyon. Maraming konektado pero hindi mapagkakatiwalaan kaya hindi umaangat. Habang ikaw, kahit walang kakilala, umaangat
dahil may integridad ka. Ang koneksyon ay bunga ng karakter. Kapag mabuti kang tao, kusang darating ang tamang tao sa buhay mo. Kaya wag mong isipin na lugi ka. Magsimula ka lang sa tama. Gamitin mo ang panahon para maging karapat-dapat sa oportunidad. At pag dumating yon, handa ka. Masyado nang huli para sa akin. Ito ang paniniwala ng mga sumusuko bago pa magsimula. Akala nila dahil matanda na sila, tapos na ang laban. Pero tandaan mo, habang humihinga ka, may pag-asa. Maraming yumaman at nagtagumpay sa edad na 40, 50 o kahit 60. Hindi mahalaga kung gaano ka bagal, basta hindi ka tumitigil. Ang mahalaga, gumagalaw ka. Hindi mo kailangan magmadali, kailangan mo lang magpatuloy. Ang oras ay hindi kalaban, kundi kasangga mo kung marunong kang gumamit nito. Bawat araw ay pagkakataon para magbago. Hindi mo kailangan ng panibagong buhay, kailangan mo lang ng panibagong desisyon. Ang tunay na huli, yung tumigil ka na mangarap. Habang may apoy pa sa loob mo, may pag-asa ka pang magsimula. Walang mas huli sa taong determinado. Kaya kahit ilang taon ka na, hindi pa tapos ang kwento mo. Simulan mo ulit kasi pwede pa. Swerte lang ang mga nagtatagumpay. Ito ang paniniwala ng mga taong ayaw kumilos. Totoo, may mga taong sinuswerte. Pero ang totoo, madalas pinaghirapan nila yon. Ang swerte ay kombinasyon ng paghahanda at pagkakataon. Kung hindi ka handa, kahit dumating ang swerte, hindi mo rin mapapakinabangan. Ang mga nagtagumpay ay may taong handang pagtrabahuhan ang oportunidad. Habang ikaw, naghihintay ng swerte, sila gumagawa ng paraan. Walang tunay na malas sa taong masipag, matyaga at may direksyon. Ang swerte ay dumarating sa mga taong gumagalaw. Kaya kung gusto mong swertihin, maghanda ka araw-araw. Ayusin mo ang mindset mo, palawakin ang kakayahan mo, at maging alerto sa pagkakataon. Kasi ang mga tinatawag mong swerte, madalas ay may taong hindi tumitigil kahit mahirap na. Kaya, imbes na sabihin swerte lang sila, sabihin mo, kaya ko rin yan. Dahil ang tunay na swerte ay ginagawa, hindi hinihintay. At kapag handa ka, kahit maliit na chance, mapapalaki mo. Kaya ngayon pa lang, ihanda mo ang sarili mo sa swerte na ikaw mismo ang gagawa. Hindi ko kailangan magbago. Ito ang pinakadelikadong paniniwala sa lahat. Ang taong ayaw magbago, hindi aangat. Kasi ang mundo, umiikot. At kung ayaw mong gumalaw, may iwan ka. Ang pagbabago ay hindi kahinaan, kundi katalinuhan. Ang mga nagtagumpay ay marunong mag-adapt, matuto at mag-adjust. Kung dati, hindi gumagana ang paraan mo, baka uulitin mo pa rin. Hindi mo kailangang baguhin kung sino ka. Baguhin mo lang ang mga ugaling pumipigil sa'yo. Ang pagiging open-minded ay daan sa opportunity. Kapag sarado ang isip mo, sarado rin ang pinto ng swerte. Bawat level ng tagumpay ay nangangailangan ng bagong bersyon ng sarili mo. Ang dating ikaw ay hindi sapat para sa susunod mong level. Kaya kung gusto mong umangat, magbago ka muna. Walang aangat sa taong ayaw umangat ang pag-iisip. Tanggapin mo na ang pagbabago ay hindi madali, pero ito ang simula ng pag-angat. At tandaan, ang hindi nagbabago, unti-unting naluluma. Ang mga paniniwala mo ang nagdidikta ng direksyon ng buhay mo. Kung gusto mong magbago ang resulta, baguhin mo muna kung paano ka mag-isip. Ang tagumpay ay hindi lang para sa matatalino o mayaman, para ito sa marunong magbago. Kapag binago mo ang mindset mo, babaguhin mo rin ang buhay mo. Dahil minsan, hindi ang mundo ang kalaban mo, kundi ang sarili mong paniniwala. Kung nagustuhan mo tong video, abangan mo ang susunod nating topic. Kaibigan, hanggang sa muli. Kita-kits!